Sumailalim sa drug test kahapon si Senator Raffy Tulfo at 54 sa mga staff nito. Kahapon rin ay natanggap ang resulta na nagnegatibo ang lahat ng nakuhang urine specimen mula sa mga ipinagbabawal na droga. Out of 55 urine specimens collected, there are no positive for methamphetamine hydrochloride, THC or cannabis, MDMA or ecstasy, and cocaine. Una nang sinabi ng senador na kung may magpositibo sa kanyang mga staff ay tatanggalin niya ito sa serbisyo. Dagdag pa ni Senator Tulfo, bukod sa isinagawang mandatory drug test ay nakatakdang magpatupad pa siya ng random o biglaang testing sa kanyang opisina. In fact, next time, I will do a random testing. Mas maraming random yung biglaan at surprise. And I will let you know, siguro wag nila ilik, wag ako magsalit sa media, and then darating dito yung PDEA, and then mag-random test sa lahat, and then darating kayo, invite namin kayo. Samantala, mas pinapabura naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang random drug test kaysa mandatory testing para sa lahat ng staff. Sa akin walang problema. Yung random drug testing, I think, is sabihin na natin compromise. Kasi sa halip na lahat yung magpapadrug test, gastos pa yan eh. Pero yung random drug testing, I think okay yun. That should be supported. Anya, nakakalungkot na ang mga empleyado ay kailangang sumailalim sa prosesong ito dahil lamang sa kasalanan ng iisa. Dagdag pa ng senador, nadadamay din ang imahe at reputasyon ng Senado sa naturang issue. Nakakalungkot na yung imahe na naman ng Senado ay may black eye na naman. Marami na ang nagsasabi no, na yung respeto sa Senado, di ba, dapat manumbalik. Yun, sana ito na ang huli. Matiyak na hindi na magkakaroon ng ulit ng ganitong klaseng kontrobersiya. Sa tanong kung bukas siyang sumailalim sa drug test, sagot ng senador, titingnan niya kung kailan may bakanting oras sa kanyang schedule. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.